Ayon po sa mga eksperto, malabo. Hinding-hindi daw makakapasok etong si Philip Salvador sa Senado. Malabo daw na manalo. Sana ganun din po ang nakikita nyo kay Mr. Willie Revillame. Ano ho? Kasi alam naman sa sarili na itong mga ito ni Willie at na itong si Philip Salvador, alam naman nila yan sa sarili nila na ang kanilang puhunan ay kasikatan at hindi po sapat yung kasikatan para kayo ay makapwesto sa Senado. Alam niyo rin sa sarili niyo kung hanggang saan lang yung kakayanan niyo. Kaya sana wag niyo nang hangarin yung mga bagay na hindi kayo bagay. Yung mga bagay na hindi niyo kaya. Okay? Dahil kayo talaga ang mapapahiya dyan. Tingnan niyo naman kung ano yung nangyayari kay Mr. Robin Padilla. Sa halip na kayo ay ma-inspired ni Mr. Robin Padilla, sana kayo ay matauhan dahil kahihiyan madalas ang dinudulot ng ginagawa na lang si Mr. Robin Padilla sa kanyang sarili, syempre, kahihiyan din sa kanyang pamilya. Sana ganun din po ang isipin niyo, Mr. Philip Salvador at syempre nga si Mr. Willie Revillame. So malayo naman daw na manalo. So good job. Okay, sana alam natin to, alam to ng ating mga kababayan na ang isang Mr. Philip Salvador po ay wala talagang pwedeng magawa. Yan ang nakikita natin. Magiging senador din po yan ng iilan. Senador ni Digong, katulad siyempre ni Mr. Robin Padilla. We do know that Philip Salvador is an avid Duterte supporter. Meron siyang fan base kahit papano. You add those factors. Pero sa sobrang sikip, 17 million po ang magic number, at least in our agency, if you want to gain a seat in the Senate. You are looking at a maximum or minimum of 17 million. You have to now do the math. Tingnan mo, based purely on the Duterte halo, is that enough to get 17 million votes? Talagang malabo. 17 million para makapasok sa Senado. Yan po ang kinakailangan natin si Mr. Philip Salvador. Kahit daw sikat na sikat siya, ay siguradong mahihirapan. Okay, yun nga po, ano ho, huwag nating isipin at huwag nating tignan yung kasikatan ng isang tao. May napatunayan na ba? Pwede nating tignan ang kanyang track record. Pwede nating tignan kung ano yung dahilan niya, bakit siya napasubo na maging or sumabak sa pagkasenador. Bakit ba siya napasubo? O di ba may nag-udyok sa kanya? Hindi naman yan clamor ng mga kababayan natin. Hey, tumakbo ka. Ikaw ang kailangan namin. Hindi ba't ganun dapat? Okay. Pero ito po ay napilitan lamang. Wala na bang magawa sa buhay? Posible po. Dahil ang ganun po ang nangyari. Naramdaman siguro ni Mr. Robin Padilla rin na wala na siyang pag-asa sa showbiz. At itong mga katulad na ito, wala na rin. The same way with Mr. Willie Revillame, na hirap na rin makabalik ng kanyang programa on television. So ano ang kanilang choice ngayon? Ano ang kanilang pinagbalingan ng pansin? Ang politika. Diba? Diyos ko po naman. Sana wag. Maybe in other election or any other election or local election, malakas kayo dyan. Good chance. Pero kung magiging senador sa 2025, good luck. Sabi dito. Medyo mataas na pader ang sinusubukan yung tarikin. Yon, mataas ang pader. Ganyan kasi, mataas ang pangarap. Siguro ang pinahahawakan nga niya ay ang posibleng maging suporta ng mga diehard. Kaya sa mga diehard yan, kung ganito pa rin na klase ang gusto niyo iboto at iluklok sa Senado, kayo po ang naging katawa-tawa na. Kayo po ang naging kawawa sa sitwasyong ito. Antakin mo huwag niyo pong idamay ang ating buong bansa sa inyong mga katangahan. Ang tinutukoy ko po ay ang mga diehard na hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung anong ibig sabihin ng diehard at talagang nakakadiri na term ang isang or maging isang diehard ay talagang napakasaklap din. Good luck!